Hello, isang mapagpaalang panahon sa ating lahat. Ito tagapaglingkod nyo, karunungan ng Diyos, ikitinit martial arts. So mga natapik natin ng daan mga kapatid, yung ang mga natural na kapangyarihan ng baoy sa mata, isang bibig, baong libon, yung wala pa siyang laman, natapik po natin. At kung sa paglagay po din ng orasyon na tinatawag natin, orasyon ng tawag nito, Diyos Ama, verse 18, second 18, Agila, Harigbakal, kontra Ambos at kopya ng 24. Yan. Kung anong dagdag pisa niya. And of course, yung tinatawag natin na yung orasyon na hindi mo na kailangan o yung lagay naman sa baon na hindi na natin kailangan pa magdasal o hindi na natin kailangan basahin ng orasyon. May pangkalahatan ng brigada tulad din ng itong orasyon na to. Yan po yung naging topic natin. Pagkatapos po ay na-topic na natin yung patungkol po sa pagdagdag ng mutya ng lupa at saka tubig. So ngayon naman po humango po tayo sa tinatawag nating orasyon. Mga kargada na patungkol po sa representasyon po ng mutya ng hangin. Kasi wala po tayong mutya ng hangin na nakuha ngayon sa bagong panahon. Kasi yun nga, yung mga na-vlog ng iba, kung titingnan nyo yan ang maigi, yan po yung mga puwet lamang po ng mga kinasun na kanilang hinukulma. Kaya kung titingnan nyo, sasabihin nilang mutya ng ipo-ipo, kaya ingat po tayo sa pagpili. So ngayon, dito po tayo, ipakilala po natin yung tinatawag na representasyon po ng mutya ng hangin. So, hindi po nawawala ang bulaklak ng tanglad, kawayan, at saka tagihumok, at saka yung tinatawag na aug. So, yan. Ipaliwanag natin yan. At hindi po na hiwalay din po ang dahon ng San Miguel, Santa Ana, at saka Higuera at ang Catalina. So, bakit nga ba mga dahon ang pinakita nating representasyon ng ating tinatawag na mutya ng hangin? So, ito lang masasabi ko mga kapatid. Kahit po sa study ng science, talagang ang mga lahat ng halaman, lahat ng punong kahoy, lahat ng mga bagay na yan ay nagpo-produce ng hangin. So sila yung tagapagawa ng hangin. Sila yung representasyon natin sa hangin. So unahin natin tinatawag na aug o salindugo. So ito po ay isang uri ng halaman, no? Yung iba tinatawag nila itong mga kapatid na buhok daw ng inkanto, maligno, duwende, kapre. Ano pa yung masasabi nila na ito daw ay isang uri ng buhok ng mga hindi natin nakikita agad. So pero sa totoo po, ito po isang uri ng halaman kung saan pag ito po ay naihipan ng hangin o di kaya nagalaw na hangin o nabasa ng tubig o di kaya na ibabad sa langis, ito po ay kusang gumagalaw at mapapansin talaga ninyo na siya ay may natural na kakayahan. So at itapik po natin ang kanyang mga magiging kakayahan. So yan po ang itsura niya. So ilapat natin sa para makita siguro ninyo, ganyanin natin para makita ninyo, no? So yan. So basain ko ng tubig. May tubig ko dito sa likuran ko. Pinagbabaran ko ng bato umo. Yan. So wala pala. 3 na pala. Dito na lang sa kabila. So basain natin ng tubig. Makikita ninyo at mapapansin ninyo mga kapatid kung ano ang kakayahan niya. Yan, binasa ko na. Tapos ilapat natin sa kamera. Tingnan nyo ng maigi mga kapatid. Yan po ay umiikot. Siya ay naglalambitin sa bawat isa. So siya ay gumagalaw. Tingnan nyo po ng maayos. Yan. So malapit na siyang magkaisa at maglubid. So ano nga ba ang kakayanan ng tinatawag na aug at salindugo? Mga kapatid, ay magagamit po ito sa depensa, taguliwas, at of course po ay magagamit naman po sa pangpaswerte. So yan, napapansin nyo, naglulubid dyan o naglalambitin. So yan lang ha, ito lang sasabihin ko, huwag kayong maniwala na ito yung buhok ng duwende o buhok ng inkanto o maligno. So yan, mapansin nyo yan ay paikot-ikot. So ang epekto naman nito kapatid,
kung ito'y gagawin mong depensa sa bahay, mga kapatid, pag gawin po itong depensa ng bahay, kung may magnakaw sa mga gamit mo o sa bahay ninyo, hindi yan makailis. Tulad lang din ito ang epekto. Ay paikot-ikot lang siya sa bahay. Okay? Pero pag gamitin naman po ito, tulad lang din, gamitin ito sa depensa, ganun lang din. Kung pagplanuhan ka ng hindi maganda ng iyong mga kaaway, ang mangyayari po, hanggang plano lang sila. Kasi pag ikaw ay sasadyain na nila, ay hindi ka nila matutuntun. At paaligid lang sila sa bahay mo at hindi sila makalapit. Yan po ang epekto ng tinatawag na salindugok o awog. So ito naman po ang kanyang pinanggalingan. So ito po yun. So ibig sabihin galing po siya sa halaman. At hindi po totoo na galing siya sa buhok ng dewende ha. So yan po. So yan po ang kanyang mga ano. So try nating basahin mga ano kasi itong na dito. So basahin ko na lang siguro ng laway. Yan. Kabila. So tingnan nyo maigi. Yan o. Yung binasa ko, gumagalaw. Yan, paikot din. So, ilapat natin yung puting background. Ayan, para makita ninyo na unti-unti siyang gumagalaw. Ayan o. So, ibig sabihin, dyan po siya galing. Galing po siya sa isang uri ng halaman. Kasi kusang gumagalaw. Yan. So, yan po. Yan, titigan nyo lang ng maayos. So, yan po ang ating tinatawag na awog o salindugok. So, representasyon po natin sa mutya ng hangin. Sunod naman po natin ang tinatawag po ng tagihumok. So, tagihumok naman po, yan. So, bago pa lahat, ang salindugok, kaya sa tinawag na salindugok kasi pag gamitin mo sa negosyo, talagang aaligid lahat ng customer at lalapit sa iyo. Yan po ang kanyang positibong nagagawa. At ngayon naman, humango po tayo dito sa tinatawag nating tagihumok. Ito naman po yung tinatawag na tagihumok kasi magiging malambot ang mga taong may galit sa iyo o pagpawi ng galit. At of course po, magiging malambot yung customer at maghahalina papunta sa iyo. Yan. So yan po yung representasyon ng mutya ng hangin. At hindi po nagpapahuli mga kapatid ang tinatawag na bulaklak ng kawayan. Pambihira lang din po namumulaklak ang kawayan. At ito naman po yung nagagamit natin sa pangpaswerte sa negosyo at depensa. Tulad lang din ng salindugok, paplanuhan ka ng hindi maganda, tsak na yung mga is para lang ding hangin. Padaan-daan lang sila at hindi sila makalapit. Okay? And of course mga kapatid, hindi ko lang po summarize ko na lang po ang kakayahan ng dahon ng Santa Ana, San Miguel, Higuera, at saka kurutan. Ito po may kapwa, ginagamit para po sa tinatawag nating pangkalahatang depensa sa kabal, at of course pangpaswerte. Yan sa mga membro na mga naniniwala sa kakayahan ng mga dahong ito, yung iba nga pinapasok lamang nila o isinilid nila sa mga pitakan. Nagbibigay na sa kanila ng proteksyon at pangpaswerte. Yan po. So, hindi ko na po muna i-focus ang nito kasi may specific tayo na topic patungkol dito. Yan. So, isang mapagpalang panahon at sana po'y nagustuhan nyo. Yan ha. Ang awog o salindugok po ay hindi po kailanman ay naging buhok ng mga engkanto, maligno, etc. dyan, o kapre, o dewende. Kasi ito po talaga ay galing sa halaman. So, huwag kayong magpaniwala. Marami kasing nagsasabi na yan. Galing po yan dito. Ito po yung kanyang mga kung maniwala ka sa hindi, itong parang buhok ito sa puwet nito ay may buto po at yun ang sisibol pag mabasa ng tubig. Yan. Big shout out at mapagpalang panahon. Sunod naman po natin ay i-vlog na naman po natin ang patungkol po sa mutya ng apoy mga kaibigan. So isang mapagpalang panahon at hanggang sa muli mga kaibigan. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, Madre Kama San Marcos sa Lucas sana'y magdurugtong ang liwanag ng bawat isa sa atin upang matuntun natin ang kaharian ng Amang May Kapal. Sa mapagpalang panahon at purihin ang Amang May Kapal. Diba, diba, Alleluia,